Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Sundowning. Ang mapapanood nyo ay kuha ni Dex sa kanyang lola. Usually ang mga post niya ay patungkol sa mga sayaw niya pero isang umaga, nagising na lang siya dahil sa ingay ng kanyang lola. Pagpunta niya sa kwarto, eto ang nadatnan niya. Isang salita lang, naiintindihan ko na yan, hindi palagi. Diba, pupunta dito. Nagalit ka sa akin. Ano gagawin ko? Gusto ko ba magkalak? Gusto ko ba ano yan? Hindi na nga ako makalakad eh. Gusto ko bang mumakad? Sabi ko, akin yung walis ako mawawala. Ayaw nang malibigay. Baka daw ako mahulog sa hagdan. Diyos ko, ano ba naman gagawin ko? Kaya minsan, umiiyak na lang po ako. Asin mo yan akong nakikita ko umiiyak. Bakit ako umiiyak? Kasi ikaw naman. Day, sino ang kausap nyo? Ito siya. Sino ang kausap nyo? Ito oh. Saan? Ito. Ano yung electric pan? Hindi, may tao. Nakikilala ako. Ano sa inyo? Kung sino-sino ka nakakausap nyo? O basta. Hindi ka makatulog eh. Salita ka ng salita dyan. Wala ka namang kausap. No, sige na. Yan ako po. Huwag nyo na nga kausapin yan. Wala na nga, hindi na. Ang lola niya, kahit wala namang ibang tao doon, makikita mong parang may full conversation siya sa kaibigan niya. Ang problema nga lang, ang kaibigan niya ay hindi nakikita. Ang tanging kaharap lang nito ay ang bentilador. Ayon kay Dex, madalas na ginagawa ito ng kanyang lola sa gabi o di kaya ay sa madaling araw. May nakikita kaya ang lola niya na hindi nakikita ng iba? O ito ay nagpapakita lang ng sundowning na madalas nakikita sa mga taong may dementia? Although may paliwanag sa nangyayari sa kanya, pero madalas may mga pagkakataon na meron na pala talaga silang kaharap na multo. Minsan, dito pa nga na-attract ang mga ligaw na kaluluwa dahil nakikita sila nito. Pero ano sa tingin nyo ang kaso ng lola niya? Sundown o kaluluwa? Ikaw na ang magpasya. Tattoo Shop. Si Pete Ramirez ay isang tattoo artist sa Chihuahua, Mexico. Dahil sa angkin niyang talento at sa ganda ng obra niya, marami ang nagpapatato sa kanya at sa kanyang pagtiyatsaga ay nakaipon siya para makapagpatayo ng kanyang sariling tattoo shop. However, hindi pangkaraniwan ang shop ni Pete dahil sa gabi o sa madaling araw man ay buhay na buhay pa din ang shop kahit ito ay sarado na. Isang beses, tinawagan siya ng kanyang tito dahil naririnig nila na may mga ingay na nanggagaling sa loob nito. Kaya pinuntahan niya agad ang shop at eto ang nangyari. Buenas noches amigos, miren, son casi las 5 de la mañana. Me marcó mi tía diciéndome que se escuchaba mucho la puerta del baño. Y voy llegando y estoy viendo que la luz del baño está prendida. Yo apagué todo. Y aquí, en ese rinconcito, vi a alguien y no había nadie. Me asomé muy bien, dije alguien se quiere meter al local. Pero antes de todo, empecé a escuchar que pateaban algo. Y miren. Miren cómo se abre la persiana. Dicen un hilo. ¿Cómo puede hacer un hilo a eso? Sinceramente, miren. Miren. No me chingues. No me chingues. No, eso ya. No, espérate. No, ya me tengo que ir. Es muy temprano para estas chingaderas. Miren. O sea, dicen un hilo. Ah, chinga tu madre. A ver cuál hilo puede abrir y cerrar así de lado a lado. Miren cómo se mueve de aquí y de allá. Miren. Ay, no. Nang maitutok ni Pete ang camera sa pinto niya, makikita mo na makailang beses na may nagbukas ng blinds sa pinto.
Tila kung anuman ang nasa loob nito ay sinisilip siya. Mag-aalas 5 pa lang ng madaling araw yon, kaya imposibleng may tao na doon ng ganong oras. Ngunit nang buksan niya ang shop, makikita mong wala namang tao doon. Ipinakita niya ang bawat sulok pati na ang banyo, pero makikitang bakante ang mga ito. Dahil dito ay naisipan niyang mag-iwan ng CCTV sa loob ng kanyang shop. At isang gabi, ito ang na-capture niya. Buenas noches, amigos. Miren, ahorita me llegó una alerta al teléfono de que había alguien adentro y no es muy tarde, pero como que se cortó la transmisión, cortó el video y vine a checar porque últimamente no se ha estado grabando absolutamente nada. Y miren, porque he llegado aquí al local y checo siempre que la cámara está desconectada. Sa simula, wala namang kakaiba dito. Ngunit hindi nagtagal, katakatakang bigla na nga lang nagkaroon ng napakaraming orbs ang nagsimulang lumipad sa loob ng shop. Pagkatapos noon ay makikita mo na bigla na lang bumukas ang pinto ng cabinet sa ilalim. At hindi nagtagal, makikita mo ang manika sa tabi ng cabinet na bigla na lang ding gumalaw at tila humarap sa camera. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lang namatay ang transmission ng CCTV. Kaya pinuntahang muli ni Pet ang shop at dito makikita mo na may nagtanggal ng CCTV sa wall socket ng shop. Mayroon nga bang masamang espiritu ang nananahan sa shop niya? O ito ay gawa-gawa lang din niya? Naniniwala ba kayo na ang mga paggalaw na nakuna ng CCTV niya ay kagagawan ng mga espiritong andon? O maaring ginagawa lang din niya ito para maging marketing ng shop niya? Ikaw na ang humusga. The Voices. Sa unang video na ito, nire-record lang ni Joy ang pakikipaglaro niya sa kanyang anak na si Eva. Sila ay naglalaro ng taguan at gugulatin niya ang bata sa pagdaan nito. Ngunit hindi lang pala sila ang naglalaro ng oras na yun. Dahil pati ang mimic ni Joy nakisali na din. Panoorin. Eva! Matapos gulatin ni Joy ang anak niya, maririnig mo ang parehong boses na tinawag din si Eva. Magkamukha ang boses ni Joy pati ang nanggaya sa kanya, pati ang paraan ng pagtawag nito, pareho din. Hindi niya napansin ang boses noong una, ngunit nang panoorin niyang muli ito, dito lang niya napansin ang kakaibang pangyayari. In this other video, si Lauren naman at ang kanyang anak na si Sarah ang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na karanasan. Sarah, did you say you wanted a snack?
You said you wanted a snack? Okay. Can I help you do your fittings? Meow? Tinanong lang niya ang anak niya kung gusto nito ng snack. Ngunit sa paglapit ng bata sa kanya, maririnig mo ang isang creepy voice na sinabi ang pangalan ni Sarah. Ang nakakapagtaka, hindi lang ito narinig sa camera dahil narinig din nila ang boses na parang bumubulong. Ayon kay Lauren, mas madalas nga daw itong marinig ng anak nila. Kung ganoon, ang dalawang video ba na ito ay ang panggugulo ng mga espiritu sa mga anak nila? Ikaw, naniniwala ka ba sa mga mimic? Kung naranasan mo na to, ibahagi mo naman ang naging karanasan mo sa comment section. Lady in Dress. Sa isang maliit na workshop sa isang remote area noong 2020, ang sabi ng poster ay bigla na lang nag-trigger ang camera nila nang mag-aalas 4 ng madaling araw. Nang tingnan nila ang video, ito ang kanilang nakita. Og gi dere de virkelig gode opplevelsene fra start til slutt. Bestiller lag på Fjordland. Spooky. Velkommen. Makikita mo sa video ang puting figura na stationary lang. Sa pagtakbo nito pa kanan, nabuo ang katawan ng babae na nakasuot ng puti at mahabang dress. Unusual ang suot nito na para nga daw noong sinaunang panahon pa. Ang sabi niya, katakatakang may magdadaan din ng ganong oras doon dahil ito ay industrial area. Bukod doon, paliwanag niya ang direksyon kung saan tumakbo ang babae ay papunta sa fence nila. At sa likod ng fence ay ang railroad track. Wala nga daw itong pupuntahan kung hindi bumalik sa pinanggalingan nito dahil dun lang ang daan palabas dito. Kung tao to, makikita mo sanang bumalik ang babae, pero matapos ng video na ito ay hindi na nga muling nag-trigger pa ang camera nila. Ang ibig sabihin, kung ano man ito ay tila naglaho na lang din bigla. Ang nakunan ba ng CCTV nila ay ligaw na kaluluwa? O maaari din kayang umakyat ito sa fence nila kaya hindi na ito bumalik pa. Matapos nga daw ng nakunan na video na to, hindi na din naulit ang pangyayari. Ano sa tingin nyo? Multo o tao? Another poltergeist activity. Noong March 30, 2021, hindi makapaniwala si Amanda sa nadatnan niya pag-uwi niya. Malakas ang boses niya at medyo mataas din ang adrenaline niya nung oras na yon. Normal na reaksyon lang to kapag may nangyari sa iyong hindi mo maipaliwanag. However, lalo siyang nagtaka at nagulat nang panoorin niya ang CCTV footage. These things, right? This is supposed to be identical to this, but I walk into this shit on my floor, so I'm like, what the fuck, right? And like you can like see, like if I wanted to, it's not just gonna fall out, like this stuff is in there, you know? So I'm gonna pull up my camera so y'all can see what I'm talking. Sa video, makikita mo ang glass jar na nakasabit sa pader. May maririnig ka pa ngang mga hindi maipaliwanag na ingay bago gumalaw ang laman ng jar ng mag-isa. Ang bulaklak sa loob nito ay kusa na lang umangat at matapos nun ay parang may kung sino ang kumuha nito bago ito nahulog. Makikita mo pa sa unang video niya na upright ang lalagyan ng bulaklak. Dahil kung ito ay may impluensya ng gravity, makikita mo sanang nakapaling din ito. Ano ang masasabi nyo sa nangyari sa videong ito? Ito ba ay paranormal event sa bahay niya? Valid ba ang pagkakagulat ni Amanda sa nangyari? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page
Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.